restore the kingdom to Israel. Sapagkat na-fulfill na nga that Christ has resurrected. And so they are asking our Lord Jesus Christ, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Verse 7. And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya akala ng mga unang alagad, the first apostles, they thought that the kingdom will now come to Israel, that Israel will be restored. Yan. But the Lord Jesus Christ said, it is not for you to know the times and seasons. Mayroon pang plano ang Diyos, because God is opening opportunity for us Gentiles. We are not part of Israel. Di tayo Israelita. Ang Israel ay nasa pangako ng Diyos. Even though Israelites had gone astray, nakalayo sila sa Panginoon, naging masuwayin sila, but God is faithful to His promise to the forefathers. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa mga kanilang mga ninuno. Yan. Kaya kahit anong pagsuway ng bayang Israel, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago sa kanila. Sapagkat ang Diyos tapat sa kanyang ipinangako kay Abraham, kay Moises, kay Isaac at kay Jacob. Sabi, hindi niya, babaguhin ang kanyang pag-ibig sa kanila. Ngunit, God has also given us the opportunity to us who are outside Israel, that opportunity to receive salvation. Purihin ng Panginoon, ang pagliligtas ng Diyos ay hindi lang sa bayang Israel ang kanyang iniisip, kundi sa atin na labas sa pangako ng Diyos. Tayo yun, na mga Gentiles. Kaya ang Diyos ay nagpatuloy sa kanyang pagliligtas. Purihin ang Panginoon at yan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Isa dyan ay ang Home Free Global Crusade. To God be all the glory. Kaya kahit sa ang panig man ng tao, whether Filipino o ibang lahi, basta't ang Home Free Global Crusade ay naipapangaral at ating naipopromote tayong mga tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. At tayo ay nagiging instrumento ng Diyos sa paghahatid ng mabuting balita na kailangan ng lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi dito, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa kanyang iglesia. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Maybe it's the end of the earth, tayo yun. Because we are already at the end time. That's why the church is called Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. To God be all the glory. Although this study is very lengthy because it's part of the 70 weeks. So there is a first watch, second watch, third watch, and the fourth watch. What is the first watch? Apostolic. Those are the time of the first apostles. Second watch is the rise of the papacy, where persecution had begun. Kung saan doon ng mga panahon na ang mga apostol at ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay pinagpapapatay. Sapagkat it was a battle, a war of religions, iba't ibang mga paniniwala. It's the rise of the papacy. But then there is Protestantism, where they protest mga pagtuturo, mga tradisyon ng tao, yan, na hindi kayang sundan ng mga taong tapat na naniniwala sa salita ng Diyos na sumusunod sa Biblia.
fourth watch, and that is our time, which we continue until our Lord Jesus Christ returns. Magpapatuloy tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pagpapakilala ng tama at tunay na Ebanghelyo. Because there's a lot of evangelical preaching right now. There are those who preach healing, puro pagpapagaling. Kaya yung mga nagpapakilala na sila mga alagad ng Panginoon na nagpapagaling. Kaya yung pag pinapatumba o kaya ay pinapalakan, yan. Ang mga paraan nila ay pagpapagaling. Paano kung hindi sila gumaling? Hindi magiging kumbaga ay magiging kakutyaan para sa Panginoon sapagkat sasabihin na iba't hindi sila gumaling. So we are not just bringing healing gospel. There are those who preach prosperity. Puro pagpapayaman, yayaman ka. may isang fellowship sa Pilipinas na pinagpapadala ka ng panyo, pinagpapadala ka ng langis, payong, nabaliktarin mo at sahurin ang biyaya ng Diyos, mga prosperity gospel. God will make you prosper. But first, man should hear the gospel of salvation. Ang unang dapat na marinig ng tao ay ang pagliligtas ng kanyang kaluluwa. Kaya ang dalang ebanghelyo natin ay ang pagliligtas ng kaluluwa. Sapagkat ang susunod ay ang mga pagpapagaling at ang pagpapala ng Diyos. Unang pagpapalain ng Diyos ay ang ating mga kaluluwa. Yang ikaw ay mapanatag na ikaw ay ligtas at tinatawad na sa iyong mga kasalanan ay napakalaking pagpapalayan mula sa Diyos. Because sa katotohanan, we cannot redeem ourselves from our sins. Hindi natin maililigtas ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng ating mga katawan, sa paggaya sa Panginoong Jesucristo, sa pagpapapako sa krus. May paraan ng Diyos na pinadali para sa atin. Ang pagsampalataya, ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang ating hari at tagapagligtas, at ang pagpapahayag nito sa pamamagitan ng bautismo. Basahin natin yan sa Mark chapter 16, 15 to 16. Ano ang paraan ng pagliligtas ng Diyos? Mark chapter 16, 15 to 16. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." Kaya sa ating pagsampalataya at pagpapahayag sa pamamagitan ng bautismo, ang tao ay naliligtas. Purihin ng Panginoon, ngunit kung siya'y tumanggi, ay ang kanyang pagtanggi sa kaligtasan magdudulot ng pighati sa kanya. Sapagkat sabi na, he who does not believe will be condemned. There are only two situations that a man can choose. He can be saved or he will be condemned. Ano sa Tagalog yan? Basahin na natin yung Tagalog. Mark chapter 16, 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyawan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sulatan. Kaya lahat pala dapat makapakinig ng ebanghelyo ng Panginoon. Whether ito'y tanggapin ng tao o hindi, kailangan na maipangaral sa lahat ng mga tao. At ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dalawa at hindi sumasampalataya ay parusahan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa biyaya ng Diyos, tayo na mga sumampalataya at nabautismuhan ay ligtas na tayo. Purihin ang Panginoon. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Kaya wala ka nang aalalahanin na ako kaya'y tatanggapin ng Panginoon, ako kaya'y pinatawad na ng Diyos sa aking mga
Jesucristo. Mababasa natin sa Romans bakit kinakailangan ng tao ay maligtas. Mamayang gabi, lalong magiging maliwanag ito sa atin sapagkat napakaganda ng mensahe ng mahal na Bishop Jonathan. Last week, ang mensahe ay bakit wala tayong kapayapaan. Bakit ang tao ay walang kapayapaan? Ang tao ay pwedeng bumili ng maraming bagay na pwedeng magpasaya sa kanya. But all those things are temporary. Pwede kang kumain ng masarap kasi magpapasaya sa iyong kalooban. Meron daw ugali ng mga kababaihan na kapag sila'y malungkot, they will go shopping. Di ba? They just wanted to buy things to make them happy. Pero after that, tapos na rin yung kasayahan. Pero mayroong kapayapaan na hindi natin pwedeng mabili sa palengke ng 1 kilo. Pwede ko ba 1 kilong kapayapaan na pabili natin? Hindi, wala. Kundi ang Diyos lang ang makapagbibigay talaga sa atin. Kaya ang sabi dito, bakit kailangan ng tao na siya'y makakilala ng Ebanghelyo, makilala niya ang kabutihan ng Diyos? Sabi sa Romans 3, verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." But the answer is, kung ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ano ang sagot ng banal na kasulatan sa verse 24? "And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ." Kaya ang pagdating pala ng Panginoong Jesucristo ay to redeem us from our sinful situation. Purihin ang Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay mahalaga sapagkat ito ang biyaya at regalo ng Diyos para sa atin. To God be all the glory. Kaya kapag sinabi mong regalo, ay hindi mo pinaghirapan. Pwede ba yun na bibilin ko nga yung regalo tapos bigay ko sa akin? Hindi. Kundi ang regalo ay ibinibigay ng pusa ng Diyos para sa atin so that we can enjoy the presence of God by being redeemed from our sins. Kaya tayo ay tinubos sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At nang siya'y mamatay, nabuhay siya maguli after 3 days to prove to us that we have eternal life. Purihin ang Panginoon sapagkat yan ang kalakip ng kaligtasan for us to receive eternal life. To God be all the glory sapagkat kung nanatiling namatay ang Panginoong Jesucristo, hindi niya napagtagumpayan ang kamatayan. Kaya ipinakita ng Diyos sa atin na pagkatapos na mamatay ng Panginoong Jesucristo, 3 araw siya'y nabuhay na maguli. At pinatunayan niya na ang lahat ng sasampalataya sa atin, bagaman siya'y mamatay sa kasalanan, pero bubuhayin siya ng Panginoon sapagkat mayroon na siya buhay na walang hanggan. God be all the glory. Kaya ang tao may 2 buhay. May buhay tayo ngayon. We are alive today. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos sapagkat pinalakas niya ang ating katawan. Ang tao ay naghahanap buhay para mabuhay. Pero may isa pang buhay na kailangan natin ingatan. At yan ay ang buhay na walang hanggan. Hindi yan ayon sa ating mabuting gawa gaya ng banal na kasulatan, kundi ayon sa biyaya ng Diyos, sa pagkapili ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan mo gagamitin ang buhay na walang hanggan? Matapos na ma-enjoy mo ang iyong buhay dito sa lupa, if God willing, we are still alive and our Lord Jesus Christ comes, in rapture, we are still alive. But in God's plan,
iyong pangako, ang buhay na walang hanggan. To God be all the glory. Kaya yan ang kagandahan ng kaligtasan. At yan ang nais na ipaabot ng Home Free Global Crusade. Na matapos mong tanggapin ang kaligtasan mula sa Panginoon, hindi ka rin pababayaan ng Diyos na wala kang kapayapaan. Hindi ka rin pababayaan ng Diyos na hindi ka mapapanatag sa iyong kalagayan. Of course, there are many times in our life that we struggle, we face challenges, we go through our troubles. Minsan ay akala natin ay hindi na natin kaya, pero ang Panginoon ay may pangako at siya'y tapat sa kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang Panginoon. At yung pangako na yan ay tinanggap ng mga taong ligtas na. Yan. Kaya ang ating gagawin lang is to trust in the Lord. Lalo na dito sa Saipan, there are uncertainties. Bakit? Mas marami dito ang contract workers. Pagdating na ng mga panahon na matatapos ng kontrata, tayo ay nag-aalala kung makakabalik pa ba, makakapagtrabaho pa kaya. But trust in God's plan. Tayo ay magtiwala sa plano ng Panginoon para sa atin. Sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos hindi mabibigo. Sa tao nga, minsan mayroong garantiya. Sinasabi na, ito, ano ko sa'yo, huwag na mag-alala, magtiwala ka lang sa akin. Pero minsan nababali pa yun. Sabi nga nila, ang pangako daw ay minsan nababali. Yan. Pero sa Panginoon, hindi tayo mapamahiya. To God be all the glory. And so this morning, as we conclude our Sunday school service, at susunod dito ay ang ating worship service, let us all stand and give our Sunday school offering. We will sing, thank you, Lord, and we will come to the closing prayer. Please, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Our ushers will help us as we receive, as we give our love offering. For your liberty, you set your Holy Ghost within. Andito na pala. That I may praise your holy name. Dun sa mga lalit. Thank you, Lord. Praise the Lord. Morning po. Laki ng Diyos na aming Ama. Salamat po sa napakalaking biyaya ng kaligtasan na iyong ibinibigay sa lahat ng mga tao. Salamat sapagkat kami ay pinalad. Binuksan mo ang aming puso sa iyong mga salita at kami nakasampalataya sa iyong biyaya ng kaligtasan. Dalangin namin, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy namin itong maingatan. Ang iyong mga salita ay maging kagalingan sa aming mga katawan at maging pagpapala sa aming buhay. Dalangin din namin, O Diyos, na iyong pagpalain